Good day guys, welcome to my channel. Today naghanap tayo ng Montero Black Series. Wala tayong makita at luckily meron tayong nakita dito sa isang dealership dito sa may Pasig sa C5. Gusto kong i-share sa inyo ngayon, ano ba yung pagkakaiba nito sa dati, yung 3.5 na version. Kasi ang tawag nila dito ngayon, yung 3.75 version. Actually, facelift lang naman talaga siya at saka merong mga improvement dun sa interior, yung mga materials na ginamit sa upuan. But before I continue, gusto ko munang magpasalamat kay Jovert Maligaya ng Mitsubishi Pasig. Ilalagay ko yung telephone number niya dito sa baba para kung merong kayong inquiry, hanapin nyo lang si Jovert Maligaya. Itong Black Series nga pala, meron din siyang mga upgrade pagdating sa instrument cluster at saka yung kanyang steering wheel, saka sa mga small items. So halika, isi-share ko sa inyo. So itong i-review natin itong Black Series na 4x2, hindi yung 4x4. This platform has been around since 2016. So puro refresh lang siya throughout the years. So just the same, itong tinatawag ngayon nila na 3.75 is really a refresh lang. Kasi sa tingin ko, malapit na dumating yung all-new Montero. Kasi lumabas na yung all-new Triton. Okay, let's start muna sa exterior features. So yung headlight niya is the same pa rin. It's projector LED with DRL. And then, ang noticeable difference dito, yung grill niya, even dito sa lower portion. So ngayon, mas malaki na yung design ng honeycomb grill at saka naka-emboss siya. At dito sa baba, nandito yung 360 camera niya. And yung lower garnish na design, nagbago ng konti and it's painted black. Pagdating naman sa grill, ito yung love or hate ng tao. So nagkaroon siya ng additional na LED light sa grill. Para sa akin, okay naman siya pero mas pipiliin ko pa rin yung wala. Pagdating naman sa design ng wheels niya, nagbago lang ng design at ang size ng goma is 265/60 by 18. At ang noticeable dito, yung kanyang door handles ay blackout na compared dun sa previous na Black Series na hindi siya naka-blackout. Pagdating sa side mirror niya, dito nakalagay yung 360 camera niya and it's painted black. Pagdating sa side profile niya, wala namang naiba, pareho pa rin nung dati. So, typical Montero, sharp yung design motif niya. So, the overall design still follows the dynamic shield concept of the front fascia. Pagdating sa likod, merong mga minor changes lang, pero hindi mo siya mapapansin sa unang tingin. And before I forget, yung kanyang stepboard is still the same. Yung rear spoiler niya is kulay black na rin, at saka yung antenna is shark fin antenna na rin. And yung taillights niya is still the same, yung drooping taillights na pinaka-controversial dito sa design ng Montero. At dito sa rear garnish, naging gloss black na siya as against dun sa dati na chrome siya. At dito naman sa may lower part ng bumper, medyo nag-iba ng konti yung rear garnish niya. Okay, pasok naman tayo sa interior. Ito ang biggest change niya, yung steering wheel niya. Makikita mo rin yung steering wheel na to sa Triton at saka sa X-Force. Maganda yung quality ng kanyang leather. Dito sa left, nandito yung control ng instrument cluster. At dito naman sa right, nandito yung control ng cruise control, which is actually adaptive cruise control. Nandito naman sa left side yung push start button, which is typical sa Montero. Normally kasi di ba nasa right side yung push start button. And then nandito rin yung switch niya side mirror. Nandito naman yung switch ng traction control, parking sensor at saka yung front mitigation system. At pagdating sa side panel, nagkaroon ng diagonal stitching at naging kulay brown na yung leather niya. And even dito sa handle, naging brown na din. And then from silver, naging brushed aluminum yung color nitong mga accent na to. Just like dito sa door panel. So for example, dito sa aircon vent, naging brushed aluminum siya. So parang naging darker shade siya. Ang design ng instrument cluster niya is nagbago na rin.
So, similar siya dun sa X-Force. Yung dati kasi digital na rin. Nag-iba lang siya ng layout. At ang size nito is 8 inches. For me, mas maganda yung clarity niya kaysa ron sa previous na iteration. And yung steering wheel niya is tilt and telescopic. Malaki yung adjustment niya. Ang kagandahan nito, meron pa rin siyang paddle shifter which is magnesium material. And then, meron siyang 8-way power adjustable seats. Wala lang siyang lumbar support. Same din sa dati. Sa unang tingin, medyo malaki ang nagawa nung bagong steering wheel, saka yung instrument cluster, at saka yung mga finishes. And then, meron siyang 9 inches na infotainment screen, which is the same as before. Yung sa aircon system naman niya is dual zone auto climate control with Nano-X technology. And then, nandito yung button for the hazard and the power tailgate. At dito sa center console, sa ilalim, meron siya extra storage. Ang hindi lang maganda dito, bulb type pa rin yung ilaw dito sa taas. Hindi siya LED. At dito naman yung lalagyan ng sunglass. Okay, check natin itong sunshade. Kung nandito pa rin yung vanity mirror. So ito, nandito yung vanity mirror at meron pa ding ilaw. Dito naman sa passenger side, ganun din. Meron ding vanity mirror, meron pa ding ilaw. Medyo nag-iba yung vibe ng interior. Kasi yung headliner niya naging black. Dati kasi parang beige color yan. Dito sa center console, pareho pa rin ang design. Nagkulay brown lang itong pinaka-padding dito sa dalawang tabi. And then, nandito yung USB port. Meron din dito 12-volt socket. Kaya lang, wala pa din siyang wireless charger. So, check naman natin ito sa right side, yung glove compartment. Ayan, medyo damp naman ang pag-open niya. Naiba na rin yung seat niya. Dati kasi plain lang yan. Ngayon, nagkaroon ng kilted design dito sa seats. Ang naiba lang, nagkaroon ng parang accent na brown or burgundy. Same din dun sa door panel na same color ng dito sa seat. Same pa rin, nandito rin yung automatic parking brake with auto hold feature. At dito sa ilalim ng kanyang center armrest, merong compartment which is the same pa rin. Now, let's take a look at the interior enhancement. Malaki ang nabago nung vibe niya nung mag-iba yung design ng kanyang steering wheel. Of course, nagkaroon ng accent na brown or burgundy at saka yung seat niya na iba. Same pa rin ang design ng kanyang dashboard. Walang nabago. At ang kagandahan dito, even dito sa passenger side, power adjustable na rin yung seat. Also, surprisingly, mas maganda yung quality and cushioning mismo ng seat. Dati kasi hindi masyadong maganda yung quality ng leather at saka yung cushioning. Okay, check natin yung second row seat. Wala namang nabago except dun sa design ng kanyang upuan. Same pa rin, meron ding pocket dito sa back seat at same dun sa harap, yung diagonal stitching continuous dito sa side panel at kulay brown na rin siya. And then yung highlight is parang gunmetal or brass aluminum na yung finish niya. At dito sa part na to, gloss black pa din yung material. Nandito pa rin yung malaki na grab handle. At dito sa itaas, yung kanyang ilaw dito is hindi pa rin LED. And by the way, nandito nga pala yung switch para sa aircon sa likod. Ang napansin ko dito, hindi pa rin nag-upgrade si Mitsubishi pagdating sa connectivity. Wala pa rin Type-C, puro Type-A. Although, nandito pa rin yung 220-volt socket. So, in terms of seat material, just like the front, dito sa likod is quilted leather pa rin siya. So, malambot siya than the previous model. Kasi yung dati talaga, medyo may katigasan ng konti. So, yung black and brown color scheme ng interior niya complements well with the black headliner. So, yung ganitong dark scheme really matches the Black series. Kasi before, yung headliner niya hindi naman black eh. Yung aircon vent niya nandun pa rin sa tabi. Kaya maganda dyan is hindi siya nakaka-interfere dun sa headroom, which makes the interior a little bit airy.
Okay, check naman natin itong third row. So, pag naka-fold yung third row seat, ganyan ang itsura. Meron ditong compartment. Pwede kang maglagay ng mga items dito. Nandito naman yung iba pang mga areas na pwede kang maglagay din ng mga items. At nandito sa left side, nandito yung lalagyan ng kanyang jack at saka ng mga tools. Tapos, meron siya ditong anchoring point. Dito sa right side, may 12-volt socket. Meron din siya ditong cup holder na dalawa para sa rear passengers. At ang maganda dito, kahit sa third row passenger, meron siyang handle. At yung seatbelt niya sa middle passenger, nandun pa din. And then, pasok naman tayo dito sa third row seat. Yung third row ni Montero is on the average side lang. Hindi siya yung pinakamaluwag, hindi naman din siya yung pinakamasikip. Yung space dito is adequate for kids and medium-sized adults. So, I'm sitting here at the third row. Ample yung space naman. Although, syempre, hindi ganun kaluwag. Okay pa rin naman. So, compared mo ito dun sa Nissan Terra na talagang mababa. Ito, medyo nakaangat siya. So, medyo comfortable pa rin compared with the others. As you can see here dito sa rear portion, naka-curvature yung dalawang gilid to increase the headroom. At yung tailgate nga pala niya is power tailgate with kick function. So yun lang, overall, minor changes lang ang pinagkaiba dito. More on the aesthetics lang. But as you can see, malaki rin ang naiba pagdating sa interior vibe. So yung certain details na iniba nila really uplifts the interior vibe kahit papano. And another na napansin ko, yung seats niya, nag-improve siya, lumambot siya compared dun sa previous na model. Dati kasi ang comfortable yung padding ng seats niya. Okay, punta naman tayo sa engine niya. Na-check ko yung engine, the same pa rin. It's still 4N15. Compared dun sa Thailand na 4N16 na yung engine, just like dun sa Triton. Even yung transmission niya, 8-speed transmission pa rin siya. Unlike dun sa Thailand version na 6-speed transmission na. For some, it's a downgrade dun sa 6-speed. Ito kasing 8-speed transmission ng Montero, maganda talaga ito kasi subok ko na ito. For the last 3 years na ginamit ko, maganda talaga itong transmission itong Montero Sport. 8-speed automatic transmission siya. Yung transmission niya is from Aisin. Same as ginagamit ng mga premium brand like Lexus. So, pagdating sa engine performance, hindi ka talaga ipapahiya nitong 4N15. Subok na siya over the years, kaya marami pa ring tumatangkilik. Although medyo aging na rin itong engine na to, it still performs well in today's standards. In my experience, sa power delivery, it's very linear fashion. So, most of its power is in the higher rev range. And may VEC pa rin kasi yung engine na to. And another factor why smooth yung power delivery niya is because of its transmission. Ito yung type of transmission na hindi masyadong naghahunt ng gears. Although 8-speed siya, typical na Mitsubishi transmission, it's intelligent enough to know the right gear based on the throttle input. And when it comes to its engine refinement, it's not the most refined in its class, pero tahimik na siya for what it is. Medyo ka-level niya yung refinement ng Isuzu 4JJ3 na medyo tahimik ng konti. So, pagdating sa engine, wala kang masasabi dito. It's a good performing powertrain. It's very reliable and durable at the same time. Okay, let's summarize. So, uulitin ko, itong variant na nire-review natin is yung 4x2 Black Series. Ang retail price niya is 2,162,000. At meron pa siyang discount na 52,000. Doon naman sa GLX, malaki ang discount noon, 265,000. Sa GLS, 100,000. Pero depende rin sa dealer yan. So, pwede kayong mag-canvas. And before I forget, ito nga pala yung active safety features niya. Of course, meron siyang multi-around view monitor, meron siyang forward collision mitigation, ultrasonic misacceleration mitigation system, trailer stability assist, adaptive cruise control, saka yung active stability and traction control. In addition, meron din siyang hill start assist, saka yung reverse sensors.
Of course, meron din siyang ABS, EBD, brake assist, brake override system, security alarm with indicator, saka front, side, at saka curtain airbags. So, if value for money ang pag-uusapan, kahit na medyo aging na itong Montero Sport, may laban pa rin siya. Ito yung top of the line ng 4x2. So, comparing this with its competitors na mga top variant na 4x2, very generous si Mitsubishi pagdating sa active safety features. So, let's compare it with the 4x2 titanium ng Everest. Talo ng Montero yon pagdating sa mga features. Kasi yon wala yung 360 cam at wala mga active safety features kasi nandun yun sa 4x4. Pero dito sa 4x2 ng Montero, meron na siyang active safety features, meron na rin siyang 360 camera. Ang medyo katapat niya pagdating sa features ay yung Fortuner Q at saka yung Terra VL na 4x2. And another selling point talaga ni Montero Sport is yung peace of mind when it comes to ownership. Siguradong wala kang sakit ng ulo dito at saka tatagal siya. Madali yung parts, madaling i-maintain. So, very convenient sa owner yung experience. So, punta naman tayo sa pros and cons. Ang unang advantage nito is yung reliable na engine and powertrain. And additionally, yung performance niya during long drives and city driving. Very smooth yung experience. Kumbaga, hindi ka bitin sa power, wala kang ma-experience na jerkiness. So, halos wala kang mararamdamang flaws pagdating sa engine performance niya and transmission. Sobrang smooth sailing ang experience. Pangalawa, yung kanyang magandang aircon kasi Calsonic na siya. Another advantage niya is smaller width compared sa competitor. So, mas madali siyang i-maneuver. So, if you're coming from a smaller car, mas madali ang learning curve. And another advantage niya is yung mga technical features na binibigay ni Mitsubishi at its price point. And another thing is yung improved interior ambience niya. And another advantage, yung good after-sale service ng Mitsubishi. In my 3 years of experience, madaling na-resolve yung mga issues na nilalapit ko sa kanila. Okay, punta naman tayo sa mga cons. Number 1 is yung masikip na interior space niya. While may advantage yung maliit niyang footprint, malaki ang effect pagdating sa interior space. So, mas masikip siya sa loob. Another thing is yung wallowy ride niya. Sobrang lambot ng suspension niya. While maganda yung soft suspension, parang nawawalan din ng body control yung sasakyan. So yung excessive sideways motion gives fatigue during long rides. So when it comes to body control and body roll, medyo ramdam mo talaga yan sa Montero Sport. And another thing is yung NVH niya. While tahimik yung engine niya, yung mga insulation sa body medyo hindi maganda. So, naririnig mo rin yung mga noise outside coming in. And another thing is yung kanyang fuel efficiency. Although naka-Myvex siya, in my experience, hindi siya ganun ka-fuel efficient. Sa traffic, mga 7 to 8 kilometers per liter siya at sa highway, mga 12 to 13 kilometers per liter lang. At ang isa pang con dito, yung kanyang steering wheel. Medyo on the heavy side kasi hindi siya naka-electronic power steering eh. For some, hindi naman big deal yon, pero nasa heavy side ang steering nito. Another thing is yung PMS niya. You have to go back to them every 4 months. Unlike dun sa others na twice a year lang. And lastly, yung connectivity niya. Yung Apple CarPlay at Android Auto ay hindi wireless. At the same time, wala siyang Type-C port sa interior niya. So, yun yung mga pros and cons if you're eyeing this SUV. Ang major question ngayon is, sulit pa ba na kumuha nito o hintayin na lang yung all-new model na lalabas na? Para sa akin, parang mas magandang hintayin na lang yung bagong model. Sigurado mas significant yung mga changes. Kasi si Mitsubishi naman, pagka naglabas ng model, matagal siya bago magpalit eh. So, hindi agad naluluma ang model ng Montero mo. Pero kung talagang kailangan mo ng unit ngayon, I think maganda pa rin namang option itong Montero Sport. Hindi kalugi sa features and specs na ini-offer niya. At yung mga discounts na ino-offer nila ngayon, especially sa lower variants, sulit na sulit siya.
Imagine yung manual na base model will cost you now only about 1.2 to 1.3 million depende sa branch. So comparing ito sa mga small crossovers na sa mga 1.4 o 1.5 million, masulit na ito kasi mas malaki siya. Tapos diesel pa yung makina. Overall, if you want a practical, reliable, and value for money na SUV right now, I think magandang option na i-consider itong Montero Sport 2025 Black Series. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea about this Montero Sport Black Series. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!